pangyayari na nagdala kay Nolan Xavier Wells sa pagpasok sa tubig. Huli namin siyang nakita sa video. Wala siyang suot na damit pang itaas. May nakakita sa nangyari. May taong may alam. Bakit patay na si Nolan Wells? Ang tanong na yan ay nanatiling nakabitin mula ika-4 ng Hulyo nang mawala si Nolan Wells, 18 anyos na college football player, sa isang liblib na isla at natagpuang wala pa ring malinaw na paliwanag ilang araw matapos. Narito ang resulta ng independenteng otopsya kay Nolan Wells at ang natuklasan nila. Ipapaliwanag ko ito ng detalyado kasamang isang eksperto na makakapagsabi sa atin kung ano talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Maligayang pagdating sa sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Tingnan mo, lahat tayo at ang pamilya ay naghihintay ng sagot sa kasong ito. Kahit anong makakapagpaliwanag kung ano talaga ang nangyari kay Nolan Wells sa islang iyon. Matiyag ang naghihintay ang kanyang pamilya habang nakamasid ang publiko. Ngayon, sa wakas, may nakuha na tayo. Heto ang resulta ng independenteng otopsya. Tandaan, ang pamilya ang nagpasagawa ng isang independenteng autopsya. Mukhang may antas ng kawalan ng tiwala sa investigasyon mula sa Estado, mula sa State ME. Alam natin na sila ay kinakatawan ni Attorney Ben Crump. At si Ben Crump ay lumapit lang sa mikropono ngayong umaga para sabihin sa atin ang kanilang natuklasan. Ngayon, sa madaling sabi, marami nang nangyari, okay? Maraming nangyayari. Pero ang pinaka-importante, para bigyan kayo ng update dito. Pinaranggalan si Nolan Wells ngayong linggo sa isang malaking seremonya na dinaluhan ng daan-daang tao. Nagbigay ng uluhiya si Reverend Al Sharpton. Si Tyler Perry ang sumagot sa gastos. Bago matapos ang seremonya, inanunsyo ni Sharpton ang $50,000 na pabuya para sa impormasyong hahantong sa pagkakahatol sa kaso ni Nolan Wells at agad itong tinapatan ni Perry. $100,000 na ang kabuuang halaga para sa sinumang may impormasyon na posibleng humantong sa pagkakahatol. Sa ngayon, ipagpalagay natin na may krimeng naganap. Pumasok na ang FBI at iniimbestigahan ang mga banta tungkol sa kasong ito. Ipinapakita nito kung gaano nakaigting ang sitwasyon. Nangyayari rin lahat ito habang posibleng magkaroon ng grand jury. Tingnan mo, sa pagkakaalam natin, pagkatapos ng pagpupulong kasama ang DA, sinabi ni Ben Crump na ipinahiwatig ng DA na pagkatapos ng imbestigasyon ng opisina ng sheriff, maaaring iharap nila ang kasong ito sa isang grand jury. Wala pang takdang oras. Posible ito habang hinihintay ang opisyal na autopsy result, tama? Linawin ko lang. Tatalakayin ko ang paunang natuklasan ng independent autopsy, hindi ng state medical examiner. Sinusubaybayan natin ang bawat kaganapan sa kasong ito. At ngayon, inanunsyo ni Ben Crump ito sa podium ng NAACP Convention kasama ang paunang natuklasan. Alam nating dinala ang katawan ni Nolan Wells sa Washington, D.C. Mulay, ang pamilya ang nagpasagawa nito. Sila ang nagutos nito. At ito ang mga natuklasan na nagbibigay sa atin ng unang independenteng pantingin sa nangyari. Ngayon, bago pa man natin nakuha ang mga natuklasan na yon, ipinaliwanag muna ni Ben Crump kung bakit umiiral ang laban para sa transparency na ito. Gusto kong pasalamatan kayong lahat na tumawag sa call center. Gusto kong pasalamatan si Reverend Al Sharpton. Nagpapasalamat ako kay Ginoong Tyler Perry. Gusto kong pasalamatan si Ginoong Terry Owens sa pagbigay ng $125,000 na pabuya. Para sa sinumang may impormasyon dyan, para malaman natin ang katotohanan sa nangyari. Ibig kong sabihin, anumang mga video at nakatanggap na kami ng napakaraming video, Pangulong Johnson, mula sa araw na iyon, mula sa mga kabataan, at gusto naming magkaroon sila ng lakas ng loob na lumapit dala ang mga larawan. Ang narinig mo, alam ko na sinabi ng mga tao na maraming kaguluhan doon. May ilan na naniniwala na sangkot dito si Nolan. Mahalaga ang lahat ng mga bagay na yan para malaman ang totoo sa nangyari. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat na nandito dahil ang balitang ito ay kasing halaga ng anumang balita sa Estados Unidos ng Amerika. Alamin kung bakit namatay si Nolan Wells. Ang mawalan ng anak, talagang dinudurog nito ang iyong puso. Ito ay isang sakit na hindi mo talaga masukat. Lalo na si Nolan na nagdala ng sobrang saya, liwanag at buhay sa lahat. Hindi ka makakahanap ng maraming totoong tao tulad niya. Kaya ang mawala ng ganoong liwanag sa murang edad at sa ganitong mga pangyayari ay talagang napakahirap. Kaya naman ito ang karaang pinili namin. Maraming tao sa publiko ang nagkatanong ng mga ganitong katanungan.
Ang tanong lang namin ay, ano ang nangyari sa anak namin? Iyon lang talaga ang tanong. Kaya umaasa kami na gagawin ng mga lokal na autoridad natin ang nararapat nilang gawin. Dahil kami, nakuha na namin ang paunang resulta ng autopsy at wala kaming naririnig mula sa kanila, nakakadurog ng puso at nakakabahala ito na siyang, kaya nandito kami kung bakit humingi kami ng tulong na ito. Kaya ngayon, may resulta na ang pamilya mula sa kanilang independent autopsy. At ito ang natuklasan ng medical examiner ng pathologist. Paunang ulat, pangalawang autopsy, pagkamatay ni Nolan Xavier Wells. Sanhi ng kamatayan, hindi matukoy habang iniimbestigahan pa. Ang paraan ng pagkamatay, hindi pa natutukoy habang iniimbestigahan pa. Poop na may pamumula sa malambot na bahagi ng likod ng ulo. Ang rehiyong occipito. Sinabi niya na hindi pa alam ang sanhi sa ngayon. Sinabi niyang natanggap na ang katawan matapos ang paunang autopsy. Sinabi niya na ang katawan ay may matinding pagkabulok. Ano ang naririnig mo? Hindi matukoy ang sanhi, hindi rin matukoy ang paraan ng pagkamatay, at may pamumula sa likod ng ulo. Pero dito nagiging interesante, sabi ni Ben Crump, ang United Cajun Navy ang nakakita kay Nolan na nakadamit pa. Nakadapa siya. Sabi ni Ben Crump sa huling litratong nakita natin kay Nolan, nakasuot lang siya ng swim trunks kasama ang mga kaibigan. Kumalat ito at wala siyang damit pang itaas. At meron kang huling video niya o posibleng siya nga yon, itong bagong lumabas na TMZ footage na na-record ng alas 2:23 ng hapon noong ika-4 ng Hulyo. Na tila na ipapakita ng isang lalaki na maaring tumutugma sa paglalarawan kay Nolan sa isang bangka na suot ang parehong asul na swim trunks na suot niya sa sikat na litrato na yon. Muli, walang suot na damit pang itaas kung siya nga yon. Gayunpaman na yun lang ito lumabas, kaya ang United Cajun Navy ay nag-post sa X at sinabi nila, Attorney Crump, hindi namin sinabing si Nolan ay lubos na nakabihis ng matagpuan. Naka-swim trunks lang siya. Pakiusap, huwag mong baluktutin ang sinabi namin. Isa na namang issue ito para alamin ang lagay ng katawan ni Nolan. Sige, gusto ko maintindihan ito at alamin ang ibig sabihin nito. Tatawagin ko ang isa sa mga paborito natin, si Dr. Nate Rutherford. Coroner ng Richland County, masaya kung makita ka, doktor. Alam kong nanonood ka at gumagawa ng tala habang sinusubukan nating maintindihan ito. Maraming aspeto rito na pwedeng talakayin. Magsisimula ako sa pangunahing konklusyon ng independenteng autopsy. Pwede mo bang sabihin kung gaano kalimitado ang mga ganitong autopsy? Pero ang lumabas ay hindi pa matukoy ang sanhi at uri ng pagkamatay habang isinasagawa pa ang investigasyon. Ikinagulat mo ba yon? Oh, at anong ibig nating sabihin? Anong ibig sabihin nito? Anong dapat nating matutunan dito? Una sa lahat, dahil sa mga pangyayaring nakapalibot sa kasong ito, labis akong nadismaya na hindi agad isinagawa ang isang independenteng autopsiya mula pa sa simula. Oo, may responsibilidad ang estado na magsagawa ng autopsya, pero kahit ang coroner ng county ay nagsabi, ayoko makialam dito. Ipapaubaya ko ito sa opisina ng State ME. Kaya kung gagawin nila yon, dapat binigyan na agad ng opsyon ang pamilyang ito na magkaroon ng independenteng autopsy. May kulang sa independenteng autopsy na ito. Bilang ina at miyembro ng komunidad, hindi ito tama para sa akin. Una sa lahat, kung may itatabi kang anumang bahagi ng katawan, pakiramdam ko dapat alam na ng independent examiner yon mula pa sa simula. Dapat na ipadala sa kanya ang ulat ng mga natuklasan. Oo, karaniwan nang itinatabi ang ilang bahagi ng katawan kung kailangan pa itong suriin. Pero bakit? Ano ba ang kailangan mong suriin doon? Bakit hindi mo ito napag-usapan sa pamilya? Kailangang maging bukas bilang isang opisyal ng gobyerno, lalo na bilang coroner kung saan inaasahan kang magsagawa ng independenteng autopsy na hiwalay sa investigasyon ng pulisya. Pakiramdam ko na ang coroner at opisina ni Emmy ay hindi naging tapat sa pamilyang ito at nakababahala ito para sa akin. Bakit ninyo itinatabi ang mga kalamnan sa leeg? Bakit mo Hayaan mo itinatabi? ipalabas ko yon. Ipalalabas ko yon. Ipalalabas ko ngayon ang bahaging yon ng press conference. Ang anterior, wala ang mga panloob na estruktura ng leeg, hindi natanggap kasama ng katawan.
ang trachea at ang cartilago ng larynx. Ang thyroid hyoid at ang buto ng hyoid ay hindi natanggap kasama ng katawan. Kaya naman, hindi masasabi ng pathologist na ito na walang pinsala sa leeg bilang isang posibleng dahilan. Isang salik o sanhi ng pagkamatay. Doctor. Rutherford, bakit kailangang alisin ang mga pirasong yon? At sinusuri ba ang mga ito? Magandang punto mo kung bakit hindi na iparating kay Dr. Mitchell na gumagawa ng independent na autopsy. Pero bakit nga ba kadalasang inaalis ang mga bahagi ng katawan? Yuan, normal ba talagang tanggalin yon at bakit? Oo, karaniwan talagang inaalis ang mga iyon. Tuwing may ginagawang autopsy, inaalis namin ang mga internal na bahagi para masuri pa namin ito ng mas mabuti. Hindi lang mula sa paningin, kundi pati na rin sa ilalim ng mikroskopyo. Ngayon, kapag tinitingnan natin ang kalamnan sa leeg, ang tawag dito ay strap muscles. Para lang malaman ninyo, ito ang mga strap muscles ninyo. Dito rin matatagpuan ang esophagus, trachea, at hyoid bone mo. Partikular niya lang binanggit na ang hyoid bone ay hindi kasama sa katawan nang matanggap ito ng independent examiner. Mahalagang punto yun para sa akin dahil ibig sabihin nito na tinitingnan nila kung may pagdurugo ang strap muscles. Ibig sabihin, palatandaan ng pagkakasakal ang petechial hemorrhaging at pagdurugo sa mga kalamnan. Ang butong hyoid, sinusuri ang butong iyon, tinatanggal ang malalambot na tissue mula rito para tingnan kung may mga palatandaan ng pinsala tulad ng bali sa butong iyon ay napakahalaga. Kapag iniisip mo ang posibilidad ng pagkakasakal o may sinasakal, tinaman sa bahagi ng leeg, blunt force trauma. Mahalaga rin para sa akin na hindi nila masabi kung may intracranial hemorrhage o wala. Na muli ay nagiging problema dahil may pagbabago ng kulay sa likod ng bungo. Naitala at sinukat nila ito. Bakit? Tatanungin sana kita tungkol dyan. Bakit hindi yun isiniwalat? At kung walang bali sa ilalim nyon? Sige, pero bakit hindi yun sinabi? Dapat mas marami pang alam ang pamilyang ito kaysa sa alam nila ngayon. Kahit na may mga kasya kaming ganito at may mga tanong kami, sinasabi pa rin namin sa mga pamilya kung ano lang ang alam namin at sinasabi namin, uy, pwedeng magbago ang mga bagay, pero ito ang meron kami ngayon. Kaya. Maraming tanong dito. Una, yung mga ayoko sabihin pero nawawala ang ilang bahagi ng katawan ni Nolan. Hindi pa rin ba malinaw kung aksidenteng pangkalunod ito? Tama, kailangan kong malaman kung kailan nila natanggap ang katawan para sa unang pagsusuri. May tubig ba sa daanan ng hangin? May mga debris ba sa ano? Ano ang laman ng tiyan niya? May mga tableta ba doon? May alak ba doon? May pagkain ba doon? Iyon ang nagsasabi sa akin kung kailan huling kumain si Nolan. Ano ang iniinom niya? Tinitingnan ko ang laman ng tiyan niya. Paano natagpuan ang katawan niya? Natagpuan ba siya talaga sa loob ng tubig? Talagang nasa tubig? O nasa tabing tubig lang siya? Mahalaga ang mga bagay na ito, lalo na kapag nag-iimbestiga ng pagkamatay sa tubig. Kaya kung tinanggal, kung yung una nag-examine, tama, tinanggal yung mga bahagi ng katawan na yon, ibig bang sabihin nito na maaring may konklusyon na sila na kapag lumabas ang ulat ng State ME na may kasamang toxicology findings, maaring may konklusyon na sila? Kung may nangyaring foul play o wala, kung may trauma sa bahaging yon, kung nalunod ba, ang pagtanggal nila sa mga bahaging yon ay maaring ibig sabihin na may sagot na sila. Ipinadadal nila ang lahat ng iba pa. Kaya malinaw na itinabi nila ang mga bahaging ito ng katawan ni Nolan para masuri pa ito ng mabuti. Bakit? Kung hindi mo rin ipadadala ang buong katawan, bakit? Kailangan mong sabihin hindi lang sa tadasuri, kundi pati sa pamilya at sa abogado dahil mahalaga ang impormasyon iyon. Si Dr. Hindi magagawa ni Roger Mitchell ang independenteng pagsusuri kung may kulang na bahagi ng katawan. Nagpa-x-ray ka ba ng buong kalansay para malaman kung nabali ang mga buto? Para sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi pinayagan ng pamilyang ito na magpasagawa ng independenteng otopsya kahit alam ang mga nangyari sa kaso. Pero alam mo, titingnan ito ng mga tao at sasabihin, may itinatago ba sila? Ibinigay nila ang katawan ng walang... Ganun ba, makatarungan ba ang konklusyon na yon? Gusto ko lang maging maingat at sabihin, nakita mo na ba ito dati? Standard ba ito o pagkakamali sa paghusga? Mali ba o palpakang trabaho o may kulang? Sa tingin mo, kulang ba sa transparency? Ito ang palagay ko.
Nakakabahala na pakinggan silang sumagot tungkol sa kalagayan ng katawan niya at kung ano ang pinaniniwalaan nilang maaaring nangyari kay Nolan kahit hindi pa nila nasusuri ang katawan niya. Paano mo masasabi na walang foul play? Paano mo masasabi na aksidenteng pagkalunod lang ito kung hindi mo pa nga natatapos ang autopsy? Iyon ang unang pagkakamaling dapat ituro sa kasong ito, hindi lang mula sa isa, mula sa pananaw ng magulang. Pero pati na rin bilang coroner, nakikipagkita ako sa ating mga tagapagpatupad ng batas. At sinasabi ko sa kanila, oy, pakiusap, huwag kayong maglalabas ng ganitong uri ng impormasyon nang hindi muna nakikipag-usap sa akin. Ayokong isipin ng pamilya na may tinatago kami sa kanila. Gusto kong malaman nila. At karapat dapat lang na malaman ang kwento ng pagkamatay ni Nolan kahit gaano pa ito kabigat, kahit gaano pa ito kaordinaryo. Karapat dapat lang na maipahayag ng wasto ang katotohanan tungkol sa pagkamatay niya. Itong pulang pagkakakulay sa likod ng ulo ni Nolan sa bahaging ito, sa parte ng tissue na ito, alam ko tawag dito ay focal, siguro mas kabisado mo ito kaysa sa akin. Tinatawag nila itong focal. Tinawag nila itong focal discoloration. Ibig sabihin, hindi ito kalat na pagkawala ng kulay, hindi ito sumasakop sa malawak na bahagi. Napaka-espesipiko nito sa bahagi niyon. Sobrang espesipiko, sa katunayan, kaya nilang sukatin ito para matukoy na hindi ito kumalat. Sa tingin ko, mahalaga yon dahil baka yon ang punto ng impact. Ngayon, posible bang galing yon sa unang pangsusuri, sa paraan ng pagkakalagay ng katawan? O maaaring yon ay dahil tandaan mo noong sa huli ay sinuri ang katawan, tama? Sa tingin ko, noong Hulyo 10, iyon. Sabi nila, sinuri ang katawan. Maliban na lang kung nagkakamali ako tungkol doon. Pero maaring may tumama kay Nolan, may nangyari sa kanya, at nandun pa rin ang bakas na yon. Nagpapalagay lang ako, sa tingin mo ba posibleng mangyari yon matapos siyang mamatay? Sa tingin ko, malamang bago pa yon, lalo na dahil parang may pagkakaiba ng kulay gaya ng pagkakalarawan. At saka may isang tao na hindi naman profesional sa larangang medical na nababasa ng autopsy report. Hindi ko rin sinasang-ayunan dahil lalo lang nito pinapalabo ang sitwasyon. Dapat talaga ay si Dr. Mitchell o isang assistant na may medical na kaalaman para basahin ang autopsy report, pero lumilihis ako sa usapan. Gusto ko lang tayakin na tama ang quote ko sa kanila tungkol sa pagbabago ng kulay na pinag-usapan nila. Ayon sa kanila, ito ay 12x8 pulgadang pulang discoloration sa ibabaw ng occipital bone. Mahalaga ito para sa akin dahil nagpapakita ito ng hampas mula sa likod. Kahit na nagdulot man ito ng intracranial hemorrhage o hindi, alam natin na walang kasamang bali ng bungo sa ilalim nito. Kaya ang katotohanang nangyari ito sa kanya, alam natin na ito ay isang antemortem na pangyayari, na nangyari ito bago siya namatay, dahil hindi ka naman talaga nakakaroon ng pasa pagkatapos mo mamatay. Sinusuri namin ang mga pasang iyon. Sinusuri namin ang mga pasang iyon. Hinihiwa ng pathologist ang mga pasang iyon at hinahanap ang ilang bagay. Ngayon, muli, natagpuan ang katawan na ito ng mas huli. Natagpuan ito sa isang lugar sa labas, pero hindi natin alam kung nandoon na ba talaga ang katawan buong oras o may nadala pabalik dito at iniwan lang ito. Sinasabi nilang nakasuot siya ng buong damit, pero sa lahat ng larawan, wala siyang suot na damit pang itaas. Ang daming anong tanong palagay dito. mo doon? Paano naman yung halatang pagkabulok ng katawan? Muli, Muli. napakahalaga nun. Mahalaga ito dahil gusto kong malaman ang mga pagbabagong nangyari sa katawan. Na magabay ito, nababad ba sa tubig? Sabi nila hindi siya nababad, pero kung natagpuan kang nakadapa malapit sa anyong tubig, mas mabilis, mabulok ang basang bagay. Hindi ko akalaing tuyo lang ang baybayin. May tubig doon, may halumigmig doon. Kaya buo pa ba ang mukha niya? May mga insekto ba sa kanya? Dapat sana ay may pagsusuri kahit ng forensic entomologist para masabi may aktibidad ba ng insekto rito? Maari mong tingnan ng mga ito para matukoy ang tinatayang panahon ng pagkamatay. Pakiramdam ko talaga parang ang daming kulang dito. At sa tingin ko, ang pinakamalaking pagkakamali, Jessie, seryoso, ay dapat binigyan nila ang pamilyang ito ng opsyon na mapagsagawa ng sarili nilang autopsy bago pa man may ibang humawak sa katawan. Pakinggan natin ang isa pang bahagi mula kay Ben Crump ngayong umaga. Hindi maalis ng pathologist na ito ang posibilidad na may ibang hindi aksidenteng salik na nakaambag o naging sanhi ng pagkamatay ni Nolan Wells. Naiintindihan mo ba? Sinasabi niya, base sa pagsusuri ng katawan, hindi niya maalis ang posibilidad ng foul play. Mahalaga yan. Sa kabila ng mga tanong na hindi pa nasasagot, una, ano ang mga pangyayaring naging dahilan
kung bakit napunta si Nolan Xavier Wells sa tubig. Pangalawa, ano ang posisyon ng katawan ng matatpuan ito? Pangatlo, may tubig ba sa daanan ng hangin? Tandaan, pinag-usapan niya ang tungkol sa mga baga at sa daanan ng hangin. Napuno ba ang mga iyon ng tubig? Numero 4, mayroon bang ebidensya ng mga pinsala sa mga estruktura sa unahang bahagi ng leeg? Nakuha namin ang autopsy nang wala ang leeg niya. Nakuha namin ang bangkay na walang leeg sa ikalawang autopsy. Numero 5, mayroon bang ebidensya ng anumang pagdurugo sa loob ng bumo? Sinabi niya na magiging napakahalaga niyan, mga bagay na hindi niya naobserbahan sa autopsy na maaaring naobserbahan ng unang medical examiner noon. Numero 6, ano ang laman ng tiyan? Sinabi niyang mahalaga yon dahil kailan siya natagpuan. Gaano na siya katagal sa tubig? Gaano nakatagal mula nung huli niyang kain? Lahat ng mga bagay na yan ay nagiging mahalagang salik kapag sinusubukan mong magsagawa ng masusi at patas na autopsya. At pang-pito, ano ang mga natuklasan sa toxicology report? Sinabi niya na ang pinakamainam na klasifikasyon para sa sanhi at paraan ng pagkamatay ni Nolan Xavier Wells ay hindi pa matukoy habang isinasagawa pa ang investigasyon. Hindi nila maaalis ang posibilidad ng foul play. Paano ngayon tumutugon ang mga investigador ng Estado tungkol dito? Iniisip ko na hinihintay pa rin nila ang toxicology results para sa autopsy nila, pero sumasagot ba sila tungkol dito? Paano sila tumutugon dito? Kailan natin matatanggap ang opisyal na autopsy mula sa opisina ng State Medical Examiner? Ano ang susunod na mangyayari doon? Ibig kong sabihin, talagang interesado ako sa magiging tugon ng mga otoridad tungkol dito. Sa tingin ko, ang opsyon nila ay tumugon. Sa palagay ko, yun lang ang tama. Ang katotohanang pinili nilang manahimik, hindi maging bukas at hindi magbahagi ng impormasyon ay hindi lang kakulangan sa tungkulin, kundi pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ang publiko ay nagtitiwala sa iyo na ikwento kung paano namatay ang mga tao, anumang katotohanan yon. Kung may impormasyon sila, dapat silang makipag-usap sa pamilya. Hindi nila kailangan mag-press conference o makipag-usap kanino man, kundi sa pamilya lang na yon. At sabihin sa pamilya, "Uy, gusto kong ibahagi sa inyo, pero huwag muna itong ipamahagi hanggat wala pa ang lahat ng ulat. Simple lang ang hiling ko. Gusto lang malaman ng magulang ang nangyari sa anak nila." Iyon man lang ang dapat nilang gawin, sumagot at magsabi. Ito ang dahilan kung bakit namin sinasabi, may foul play. Ganito namin naabot ang konklusyong ito. Interesado ako kung talaga may pagkakaiba sa resulta ng medical na pagsusuri at dito. Ibig ko sabihin, magbubukas na ito ng maraming tanong. Maraming tanong ang lilitaw dahil sa press conference na ito. Ang natuklasan sa toxicology, gaano kalaki ang maitutulong yan para mapunan ang mga kulang na detalye? Hindi ko alam kung makakatulong yon. Kung wala roon, ibig sabihin walang naidagdag sa sanhi ng pagkamatay. Pero paano kung may makita doon? Student-athlete siya, ipinagmamalaki ang abilidad sa sports at pananatiling maluso para makapaglaro ng football, ang kanyang unang pag-ibig. Rinig mo kung paano emosyonal magsalita ang kanyang ama tungkol sa karera at pagsisikap ng anak sa football. Kaya hindi ko maisip na basta lang siyang nagdodroga at umiinom. At kung may nakakita sa kanya na ginagawa ang mga bagay na iyon, sana lumantad na sila. Magsalita kayo. Bilang magulang, alam natin hindi sinasabi ng mga anak lahat ng ginagawa nila. Estudyante siya sa kolehiyo at maaring may ginagawa siya paminsan-minsan, pero kailangan pa ring magsalita. May nagsasalita na. Tingnan mo. Sa tingin ko, kahit na, alam mo, habang pinag-uusapan natin yung paglabas ng video na posibleng si Nolan yun, bahagi yun ng puzzle, di ba? Mas marami pang video ang lalabas para mabuo ang timeline. May punto ang ideya na maraming tao ron. Hindi mo rin alam kung sino nakausap ng sino o paano ang takbo ng interview. Pero isipin mo rin, baka may ibang taong mas maraming impormasyon ngayon. Base sa independent autopsy na ito, at titingnan pa natin kung anong lalabas sa opisyal na autopsy, hanggang doon lang ang kayang sabihin nun.
Kaya Dr. Nita Rutherford, maraming salamat sa pagpunta rito. Talagang pinahahalagahan ko ito. Maraming salamat talaga. salamat talaga. At iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin at gaya ng dati, pakisubscribe na lang sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o kung saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Maaari nyo rin kaming mapanood sa Peacock ng NBC. Kung gusto nyo akong sundan, Instagram, News Nation Showco, Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, alas 11 ng gabi, Eastern. Kita-kits ulit sa susunod mga kaibigan.